Right here, on this ground where we are standing, holding dreams with open hands against the sky. So clear, it's better than we planned it. This rising sun was meant for you and I. We see it now, the story comes together. Beauty lives in every chapter. We feel it now, nothing could be better. You and me, chasing down forever after. This truth, these words that we have spoken, giving purpose to the hope that we have found. There's proof in the days that lay before us, finding meaning in these moments playing out. We see it now, the story comes together. Beauty lives in every chapter. We feel it now, nothing could be better. You and me. Dios y del Espíritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kaguranglanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pagisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa Indo Gabos. Asin sa imo Espiritu. Good morning po sa inyong amin. Morning po, Father. Mga tugang, ngunyan po nagkakataripon kita sa laukay ng banal na selebrasyon, tanganing maging saksi sa pagsasarong tipan kan duwan niya itong tugang, si Johnson at si Amelita sa laukay ng sakramento ni Kasal. Ipamibig na po singgan lugod at pagkaminuotan na nagdadanay sa indong duwa, mas lalo pang pakusugon
asin pararumon kan sa tuyang kagurangnan sa laog kaining sa tuyang banal na selebrasyon. Kaya mga tugang, tanganing magkaligo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo, rumdumon asin pagsulsulan niya to an sa tuyang mga kasalan. Kita gabos magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamahan asin sa saindo mga tugang, kanagkasala ako ning makuri sa isip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuling sala ko. Kailangan dyan ako sa Santa Maria dahil na Birhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibig sa kagurangnan ng Diyos. Maharap man lugod sa to ang Diyos na makapamahal asin makapatawanan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dahil kasalporan. Ang kasahon, pagbasa sa libro ng Genesis. Ang Diyos na kagurangnan nagsabi, bakong angay na ang lalaki daing kaiba, katawan ko siya ning katabang. Kaya ang lalaki pinakaturog ni Diyos na kagurangnan. Kinuhanan siya ning sarong busok, asin ini pinatos ning laman. Ginipon ni Diyos na kagurangnan na ining busok na kinuha sa lalaki, maging babae, asin ipinahiling sa lalaki. Ang lalaki nagsabi, inito lang sa kong tuklang, lamanin sa kong laman, babae ang ingaran sa iya. Ulit na siya gikan sa lalaki. Ini ang dahilan kung ta daw ta ang lalaki pinabayaan ang sa iyang ama, asin minasarok sa iyang agong na babae. Asin sindang duwa, nagiging sarong hawa. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, ang simbag tabi kan gabos, ang kinakban panukan karahayan ng kagurangan. Ang kinaban, panukan karahayan ng kagurangan. Palada na nasyon ang Diyos iyo ang kagurangan. Ang banwaan na sa iyang pinili bilang pamanan niya. Binabantayan ng kagurangan ang mga natatakot sa iya, ang mga naglalaong sa dalay niyang pagkamuot. Ang kinaban, panukan karahayan ng kagurangan. Ang samong kala naglalaong sa kagurangan. Siya ang samong kalasag asintabang, naugma kami uli sa iya, nananarig kami sa banal niyang ngaran. Ang kinaban, panukan karahayan ng kagurangan. Mapasamuya man lugod ang dalay mong pagkamuot kagurangan, mantang ikasamuyang binalauman. Ang kinaban, panukan karahayan ng kagurangan. Matindog po ang gabos sa pagrugyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan Bapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imong kagurangan. Alagad sa kapinunan ni paglalang sinabi ini, linalang kan Diyos sindang lalaki asin babae. Uli kay ni babayaan kan lalaki ang sa iyang ama asin ina, masaro sa agum niya, dangan sindang duwa magiging saro. Kaya bako na sindang duwa kundi saro na sala. Kaya day dapat pagsuway ng tao ay pinagsaro ni Diyos. Mga tugang ay marahay na bareta kan sa tong kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Sa giranin mga tugang, good morning po sa inyong gabos. So I understand that our groom for today, this wedding, is not from here. Hindi po siya taga dito sa Albay, hindi taga Manila. Kaya mapipilitan akong mag-homily sa Tagalog or sa English para maintindihan niya ang mga bagay na sasabihin ko sa aking homily. So anyway, brothers and sisters, in every wedding celebration, the most important element is the word love.
So sa kasal na ito, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagmamahal. Especially the love that Johnson and Melita feel for each other. So this is the most important reason why all of us are gathered together in this Eucharistic celebration, in this celebration of love. Because without this love, so wala tayong dahilan para magkatipon-tipon sa umagang ito para sa kasal na magaganap. But what is this love that we are talking about? So sabi nila, there are different meanings of love. And sometimes, or most of the times, the meaning of this love depends on how this very love affects somebody expressing it. So yung definition daw, yung kahulugan daw ng pagmamahal, nakadepende kung paano ito naapektuhan yung isang tao na nagpapahayag ng pagmamahal. So, anyway, so kahit ano man ang kahulugan para sa atin ng pagmamahal na ito, you know what, Johnson and Melita, the most important meaning, definition of love na hindi dapat kalimutan ay yung pagmamahal na ginawa ng ating Panginoon para sa ating lahat. And the love that you feel for each other must be the reflection of the very love of Jesus for all of us. So few days from now, magsa-celebrate na tayo ng Holy Week. So this coming Sunday, so mag-i-start na tayo ng Semana Santa, the Holy Week celebration through the celebration of Christ's Passion, Palm Sunday. And paulit-ulit sinasabi ko, in preparation for the celebration of the Holy Week sa aking homily, especially during the Lenten season, that in the Holy Week celebration, so we'll be actually reflecting on the very suffering and death of Jesus. At ang kanyang pagsakit, ang kanyang pagkamatay ay nangyari because of His love for all of us. Si Jesus ay namatay dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Kaya sabi ng ating Panginoon about this meaning of love, sabi ni Jesus, there is no greater love than this, than to lay one's life for somebody that you love. So walang higit pa sa ganitong pagmamahal. Yung ialay mo ang iyong buhay para sa iyong minamahal. So sabi ko kanina, dyan sa Melita, the love that you have for each other must be the very reflection of the love of Jesus for all of us. So ibig sabihin, sa pagmamahalan ninyong dalawa, ang dapat nakahulugan niyan ay handa kayo na ialay ang inyong buhay para sa isa't isa. Jensen, kaya mo bang kalimutan ang buhay mo para kay Amelita? Ha? Kaya mo bang i-sacrifice ang buhay mo para sa kanya? Ha? Opo. So, parehas na kayo 38 years old. Sabi ko sa inyo, nung ini-interview ko kayo, bakit ngayon lang? Sabi ninyo, naghihintay kayo ng tamang panahon. Yes. Ha? Hindi pinipilit ang pagmamahal. Ha? Hindi pinipilit ang kasal. So, marami na rin kayong naging ikaw. May mga naging girlfriends ka na rin. So, same with Melita. May mga naging boyfriends na rin before kayo nagkakilala. Pero sabi ko nga sa inyo, ito yung panahon na itinalaga ng ating Panginoon para sa inyong dalawa. This is the moment na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon na ihayag ninyo ang inyong pagmamahalan para sa isa't isa. So, alam ko, in love na in love kayong dalawa.
Sabi ko sa iyo, Jensen, nung ini-interview pa lang, baka ako pwedeng bigyan pa natin ng konting panahon na makilala ninyo ang isa't isa. Ha? Huwag muna ngayon ang kasal. Sabi ni Jensen, Father, hindi na talaga pwede. Kailangan na namin ikasal. Talagang pinakita niya at pinilit niya sa akin na ngayon na, Father, ang tamang panahon para ako ay mag-asawa. Siguro isa rin sa iniisip niya, yun nga, mahuhuli ka na sa biyahe. Buti nakasakay pa kayong dalawa. So katulad ng sinasabi ko kanina, so tandaan nyo, yung pagmamahal ng ating Panginoon para sa ating lahat. Because yun rin ang pagmamahal na dapat na namamagitan sa inyong dalawa. Na kaya ninyong gawin ang lahat, kaya ninyong ialay ang lahat para sa kapakanan ng bawat isa sa kapakanan ng inyong pamilya. You must be ready to accept and sacrifice everything for your relationship. So, hindi ko alam kung naiintindihan mo yung gospel kanina na binasa ko, taken from the Gospel of St. Mark. Pero yung sinasabi dito, Jensen, is sa kasal ninyo, parehas ninyong iiwan ang inyong mga magulang at kayong dalawa ay mabubuhay bilang isang katawan na lang. So mabubuhay kayo hindi na bilang dalawa, kundi bilang isang katawan na lang. So ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ba ang magiging connotations nito para sa inyong dalawa? Kung yung mga single pa kayo, pwede kayong mag-decide para lang sa sarili ninyong kapakanan. So this time, magmula ngayon, na kayo ay mabubuhay na bilang isa. So you have to consider always your partner in every decision that you are going to make in your life. So hindi mo na lang iisipin yung kapakanan mo. Kahit mabuti pa yan para sa'yo, kung hindi yan sa kabutihan ng asawa mo at ng pamilya ninyo, hindi mo yan dapat nagawin. Same with you, Amelita. May mga bagay na pwedeng makakapagpasaya sa'yo, pero this time, you need to consider always your partner. Hindi na lang yung sariling kabutihan, kundi kabutihan ninyong dalawa, kabutihan ng inyong pamilya. So, actually, in loving each other, you must be ready to forget each other's happiness. Yung personal happiness ninyo para sa kaligayahan ng ninyong dalawa. Sabay kayong magiging maligaya, hindi lang yung isa. So, isa actually yan sa mga challenges na hinaharap ng mga mag-asawa, ng mga magpapakasal pa lang. So, kakalimutan ang sarili para sa mas malaki at malalim na kaligayahan ng mag-asawa. So isa yan sa mga sacrifices na kailangan ninyong gawin. And of course, I want to tell you, Jensen and Amelita, na in everything, in your journey as a couple, so do not forget that you need to reserve a special place for God in your life. So sabi ko sa inyo kanina, huwag aalisan ng lugar ang Panginoon sa buhay ninyo, sa pagsasama ninyo, sa pamilya ninyo. So baka after ng kasal ninyo, isusunod na makakapasok kayo sa simbahan, pagbinyag na ng inyong anak. May mga nangyayari po kaya, may mga ganyan na nangyayari, na may mga tinatawag nga tayo na mga KBL na Kristiyano, na mga Katoliko. Nakakapasok lang sa simbahan, pagkasal, pagbinyag ng anak, at pag-ililibing na. Sana hindi yan mangyari sa inyong dalawa. So kaya remind ko kayo kanina na huwag kalimutan ng Panginoon because kahit gaano kayo kataf bilang isang tao, kahit gaano kayo kaabilidad bilang isang tao, without the help of the Lord in your life,
your relationship will always fail. Kahit gaano kayo ka-inlove sa isa't isa, kung wala ang pagmamahal ng Panginoon dyan sa inyong relasyon, hindi nyo kaya malagpasan ang mga pagsubok na pwedeng dumating sa buhay ninyo. God will be the one to sustain and strengthen you in every hardship, in every challenges na pwedeng dumating sa inyong pagsasama. Kaya huwag kalimutan na magsimba lagi, magdasal lagi, at hingin ang tulong ng ating Panginoon para sa success ng inyong pagsasama bilang mag-asawa. So sa inyong dalawa, good luck. Sana ang ating Panginoon patuloy na gabayan kayong dalawa at mas lalo pang palakasin ang pagmamahalan na inyong nararamdaman para sa isa't isa. So we'll now come to the wedding celebration. Johnson and Amalita, tumayo kayo. And I'd like to request also the parents of the groom and the bride. Dito po kayo. Johnson and Amelita, yaon ka mo niyan dito tanganing parigunon sa inyong pagkainaguman sa atubang ng Diyos sa sinisanta Iglesia. Asin sa inyong mga tugang na uyadigting hinahagad kumanatabangan nindo kan sa inyong mga pamimpi. Asin ako nindo sinda bilang bagong mag-agom na kaayon sa satong banwaan na Kristiyano. Simbaguntabi ining mga masunod na kahaputan. Amelita, napaligdi ka sa sadiring mong kabutan, pangaling itaungan sa imong buhay, sa pagkamo at asin paglingkod sa imong agong. Opo, Father. Sinikaman Johnson, ano napaligdi ka sa sadiring mong kabutan, pangaling itaungan sa imong buhay, sa pagkamo at asin paglingkod sa imong agong. Opo, Father. Kamong duha, ano andam kamo sa pagkataman ang mga aking na itatao sa inyong Diyos, maging mga marhay na Kristiyano. Johnson, Opo, Father. Amelita, Opo, Father. sumantang buod kamo magkainaguman, magkaputan kamo kan sa inyong tuong kamot asin ipahayag ang pagmaawat sa atubang ng Diyos asin Santa Iglesia. Amelita, inaako mo si Johnson na uyaligdingon niya na maging tunay mong agong, sosog sa ipinagbubuot kan Santa Iglesia, ina niya to? Opo, inaako po. Sigurado ka na. Hindi na magbabago ka isip mo. Buot mo na ika maging tunay niyang agong, Opo. inaako mo siya na tunay mong agong, Opo, Father. asin ikaman, Johnson, inaako mo si Amelita na uyaligin mo niyan na maging tunay mong agom, susog sa ipinagbubuhat kan Santa Iglesia, ina niya to. Opo, inaako ko. Buot mo na ika maging tunay niyang agom. Opo. Inaako mo siya na tunay mong agom. Opo, Father. So, ngunyan tabi, maghampangan ka mong duwa. Dahil pa kayo, huwag nyo tatanggalin kami nyo. Lagay nyo yung mic sa may bibig ninyong dalawa. Move closer to each other. Yeah, move closer. Move. At sumunod kayo sa akin. Kagurangnan, Nagurangan, warasan sa mo, warasan sa mo, na kaming duwa, nataming luwa, maging sarong puso, Magiging sa mong puso. asin sarong galag. sa rin, sa kutala, Puon mo niyan, kunyan, asin sagkod pa man. sa paman, Sa karahayan, Sa karahayan. asin sa kasakitan. sa kasakitan, Sa kayamanan, sa kayamanan, asin sa kadukhaan. sa kaluhaan, Sa kahilangan, kailangan, asin sa kaginhawaan. Asin sa kaginhawa, Sagkod na kami magaday. sa kami magaday. Sa kapangyarihan kan Santa Iglesia, saksi ka mo gabos na uyadigdi pinaparigon na sin binibindisyonan ko ang matrimonyo na sa hindang inako sa ngaran ka nama kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan sa kuyang bibindisyonan ang mga Johnson asin si Amelita tapos sindanay magkakani kong kabuhayan na iyong kahulugan kayo ng aras sa paggamit ng nakaiyan makantaninda ang buhay na daing kasan. pagkamo. Sa naman mga asin ka ako.
at ng Espiritu Santo. Nilako ko. Han, gamitan yung sigsig bilang tanda kan sa akong pagkamuon. Sa ngalan ka naman, asin ka aki, asin ka Espiritu Santo. Inaako ko. Honey. Honey. Itinatapo sa inyo. Galing aras. Bilang tanda. Kasi sa kong paglingkod para sa imong kaharayaan. Kaharayan. Sa ngalan ng aking kasi ang Espiritu Santo. Nilako ko. Johnson, mamaya ako magkikisa. Sa kagurangan. Kagurangan, ginanyugan sa mga pamilya. Si Jansen, asin si Amelita, tangan ipang kami nootan sa Matapos na sa ilang tulpaman. pagkabuhay dito sa dagat, kagurangan. awan sa ilang pagkabuhay na upahan sa langit, kay sa indang mga aki, asinan gabos na namumuot sa inda, uli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Dito hiyakan niyo Eucharistia. Matukaw ko ang gabos. Nalubuan kang Diyos amang makapamahal. Ako ang malugod ng kagurangan ng atang sa imong mga kamot, para sa paumawa na sing kamurawaan ka sa iyong harap, para man sa pakinabang nato asing kadilok ng banal na simbahan. Kagurangan, ako ang sa mong dulot, huli kayo ng bagong kinasal na si Jansen, na si Amelita, namutan mo sinda, inaataman mo sinda, pinagsaro mo sa sakramento ng matrimonyo, bendisyon niya ang gabos na aldaw ng sa ilang pagkabuhay, huli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Ang kagurangan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Itaas kina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoo maninigo asin dapat, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangan. Banal na Ama, Diyos na makakamahal na dahil kasangkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangan. Ang tao na amutan mo, asin dinalang mo, nanganing makantanya sa imong Diyos na nabuhay, nasasabutan min ang pagkamot min mag-agong, tanda asin anino ni sa imong Diyos na pagkamuat, pagkamuotan ginikanan ng tao, pagkamuot man sa iyang buhay digdi sa daga, pagkamuot an sa iyang kaugmahan sa langit. Kaya kaibahan mga angheles, asin arkangheles, kaibahan mga tronos, asin dominasyones, asin kaibahan gabos na langit mo na ukbo, nag-aawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan, dahil tapos na nag-aawit. Jansen asin Amelita, malugod na tayo. Ano ka sa iyo,
para sa mo maging hawak asing dugo kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Kan siya sa lugaran niyang buot kinasaluiban sa kod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay asing pagpasalamat, binaak ini asing itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Taimian sa kuyang hawak, naidudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niyo man kan kanis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini palibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubon. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, pinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kod na ikamagdatong. Kaya kami nagrurundong kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ng buhay, asin kan kalis ng kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo, na mag-atubang asin makapaglingkod sa imo. Kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ang magirumdumaan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumdumasi sa imong pagkaherap, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaong kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibig kami, taning kaiba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasangkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa akin mong sa sindamapuan kan sa indang buhay bilang mag-agong orasan sa indang balaog ng sa imong pagkamuot, ang alin sinda maging saro sa puso asin saro sa kalag, maging saksi na ikatunay na yaon sa inda. Tabangi sinda na makatugda sin bagong pamilya, bendisyoning si Amelita, gibuha siyang marahay na esposa asin marahay na ina, maimbod na namumuot sa sayang esposo, inaataman asin hinuusay at harong, mabuot, mabingi, matinios, banal. Bendisyon ni si Jansen, gibuha siyang marahay na esposo, asin marahay na ama, namumuot sa sayang esposa, nagmamalasakit sa mga kaipuan ng pamilya, maigos, asin mabuot, matinios, asin makidiyos. Kagurangnan, lugod sindang duwada na magdulok sa imo, asin danay na mag-ako kan banal na komunyon, tanganing mapasainda ang kaugmahan na dahil kasangkoran duman sa kamurawayan, uli ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong Espiritu. magpatinauhan po kita, kang tanda ng katuninongan sa lambang. Espiritu. Cordero. Kagurangnan, bago akong maninigo, walay ka magdago sa kuyang harong, alagad magtarang ka sa naasin sa kong kalag, mahuumayan. Mataman ulit ang hawak kasi dugo ni Kristo sa kod sa buhay na dahil kasangkoran. Amen. Así
Jesus ang harap, kaligtas ako ni Jesu Cristo. Jesus tulad mo, biyaya, biging buhay, laman buhay, magpailaw sa labas ng sapat. Magkasararo asin makisumaro sa imo, pinagsaro mo si Johnson asin sa Amelita sa sakramento ng matrimonyo, asin sa pag-ako ang sa imong hawak asin dugo, pagsaro sinda sa dalisay asin danay nga pagkaminuotan uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Johnson asin Amelita, pakiyuko ng inyong mga ulo para sa mga bendisyon. Bendisyonan ka mo ng Diyos sa bagsik ni sa iyang tataramon. Amen. Magdanay lugod ka mo sa dalisay asin danay na liputok na pagkaminuotan. Amen. Pag umawin ka mo sa indong mga aki asin ang pagkamot na sa indong itatao sa inda, mabalsan inda isukol. Amen. Ang katulinongan ni Kristo magdanay sa indong puso asin sa indong harong. Amen. Makatabang lugod ka mo sa nagkakaipo asin mapa sa indo ang bendisyon na tuga ng Diyos sa mga mahirakon. Amen. Bendisyonan ka mo kan Diyos na makakamhan ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa katunilongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga tugang tawanta po ng makusog na parakpak, ang bago niya itong nagtagong. Ganyan. Gusto ko pong formally introduce sa Indo, ini sa tong duwang tugang. Nangunyan, kasal na sa matakan sa tuyang mahal na Diyos, asin kan sa tuyang banwaan. Si Mr. and Mrs. Johnson and Amelita Melante. Heading out on our own with our hope in the clouds. And we're starting to see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running. Nothing in our way, and we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go, with the sunlight on our skin. It's a brand new day, it's ours to take, and we will let it in. This is where the adventure begins. Every step, writing stories that seek to be read, taking hold of the moment as we discover every color filled with wonder. Now we finally see we got everything we need. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go, with the sunlight on our skin. It's a brand new day, it's ours to take, and we will let it in. This is where the adventure begins. Augusto Melante at Mrs. Pilar Melante. Sunod naman ay ang pagpasok ng mga magulang ng ating bride na sina Mr. Luis D. Pernia, unang ng ating bride and groom. Ayan, next in line is Mr. Alvin Good.
Ayan. Pasok kayo. Palakpakan naman po natin. And then we have Hazel Bacares and Mr. Darwin Canyoneral. Ayan. Palakpakan. Sabi ko magandang araw ka. Dali. Magandang araw namin. Yeah. Very good. Next. Miss. Go. Next we have Pangina Bacares. Kaya, next we have Miss Jasmine Ibo and in real life, sila po ay mag-jowa. Baka sila na ang susunod na rarampa. Go! Bonus na rin, budots. Go, Marian! Ipakita ang pinano mo sa papa mo. Let us all rise as we welcome Mr. and Mrs. Johnson and Amelita Milante. Again, let us all welcome Mr. and Mrs. Johnson and Amelita. Isang kiss muna sa ating bagong kasalanan. Let's first give thanks to the one who made this all possible. Of course, hindi ito mangyayari kundi dahil sa ating Panginoon. So, who orchestrated this harmonious day? Our Almighty God. Let us all stand as we start the program with an opening prayer and to bless our meals. Okay, tayo po muna tayo lahat para sa isang panalangin. Let's bow our heads and place yourselves in the presence of the Lord. Suddenly I'm seeing everything so different. Like I'm looking at the world through a brand new lens. Every shade of green and blue, and it's all because of you. I'm seeing everything. You make me wanna celebrate. Unity of the couple towards reaching their goals as couples. The sharing of food symbolizes the couple's willingness to fulfill each other's needs, creating a bond so simple yet so strong. Ayan, tingnan na natin kung sino yung malaking solo, sir. Ito pa po, sir. Yan, excited ako. Ayan. Ako kaya, sir, gusto ko man mag-glanigan cake. Kaya, Ako never pa ako naka-experience na subuan. Sinuko sa akin, lugaw lang eh. Ay, ang liit naman. Ano ba yun? Dami man. Laki Sa mo na nga, oh. Lakihan Hindi, naman. sa dabo ko, no. Lakihan naman. Oh! Classmate,
Palakpan po natin ang ating newlywed. We have Ashton and Amy sa kanilang sumo portion. meron na palang portion dun sa ano. Hindi naman palang galing dito. Okay. So, ano na? Cake So, cutting. portion na palang galing. Okay. Ay, ang laki! Ang laki ng silumot! Ang swerte! Okay, paglimanhan, magpanggamina. Pinsan ninyo. Bigwan ko sa nakalisip. May kopya ko man sa mga. Malay ko ba yan? Basta na yan. This ceremony represents the blending of your lives as one. The drinking of wine signifies the commitment that you will take as one family. May you remember this day of commitment you have sealed with the drinking of wine. Ayan. Basta ko pa intertwine. Mag-cross. Cross. So, braso. Braso. Yung munungan. Galit eh. Ay, sige. So, bago po sila malasing, bago po yung wine ceremony, sir, sino yung hihingi ng message natin? Yung best man. Hihingi natin yung best man. Yung best man kasi ito yung pinakamalapit sa groom. Po sa ating bagong mag-asawa po, sir. Yan na, Benson and Ate Ami. Good luck sa pag-iayos sa ating mag-asawa niyo. Sana maging masaya kayo at magkaroon ng maraming anak. Yun lang po. Karoon ng maraming anak talaga. Grabing pressure. Grabing pressure, ha? Alam ka, Nagkakulang maraming 3, 2, 1, cheers! Ayan. Sige. Good afternoon sa inyong dalawa. Tulad ng sinabi ni Father, pareho na kayong nasa edad. Pero parang mahirap pa rin. Mahirap pa rin sa isang magulang. Pero una, sige, naiyak lang ako. Una, congratulations sa inyong dalawa. Nandiyan na kayo. And then, pangalawa, wini-welcome namin ang Fernea family sa family namin. Pangatlo, congratulations ulit sa inyong dalawa. Alam po ninyo kasi dadalawa yung anak ko. Kaya nung mag-asawa yung gusto kong anak, although masaya kasi dadami yung pamilya namin, pero iba na ho yung wala na sa iyo yung, hindi naman nawawala, kundi andyan, pero iba na yung priority nila. And then, napakatagal po namin kasama na siya ay walang asawa. Kaya talagang buhos na buhos yung atensyon ng dalawang mag-asawa sa anak namin lalaki. Kaya ngayon, mag-asawa na kayo, lagi ninyong aalalahanin yung sinabi ni Father kanina na number one sa buhay ninyo ay yung pagmamahal. Mahalin ninyo ang isa't isa. Lagi ninyong iisipin na walang pwedeng maghiwalay sa inyo, kundi yung magiging wakas ng buhay ninyo. Mahalin ninyo ang isa't isa. At lagi ninyong tatandaan na pinagbuklod kayo ng Panginoon, hindi kayo pwedeng paghiwalayan ng sino man. Kung ano man problema ang dumating sa buhay ninyo,
Tumayo kayo sa inyong mga paa. Nandito lang kaming mga magulang ninyo. Magulang ni Amelita. Kami para bumabay sa inyo. So, huling salita ko, sana magmahalan kayo hanggang wakas. Yun lang. Sabi nga, hindi pa siya nagsasalita, pero yung damdamin niya ay lumalabas na. Sabi ni Mami kanina, gawin daw nating sentro ng relasyon ang Panginoon. Kasi kapag ang Panginoon ang nagbuklod sa atin, walang sino mang makapaghihiwalay. Kasi ang source ng love ay yung Panginoon. Yan ang source ng love natin. Kaya dapat siya ang gawin nating sentro ng ating relasyon. O kaya ikaw, pag kinasal ka, dapat yun ang lagi mong tatandaan, ha? Kasi ako maraming beses na akong Ano, sir? kinasal. Joke lang. Huwag Joke lang ganyan, po, sir. ano? Okay? Iyan si mama min si papa. Ayun. Man, para ka 1 week kang grounded. Okay. Message daw. Invite ka po naman para po magbigay Para sa na message. message Ala, po. na nag-inom mo na ng sa dakot ko. Yan. Ako, Sudi pa po nagkakaroon. Ito po may kakaanan. Itong kairinig. Ito kayon. Dapat po puro kita makakaon ka dipisil na. Kung magalap kayo na mag-urulik. Di basta nga po nakakaon dito. Kaya, so nasipag po ini ito sa balay kayon. Kung nahiya kayo dito, doon sa bahay mayroon. okay, sabi po ni Pai Luis, yung hindi kumakain dito, doon daw po. Hindi yung kumain dito, pupunta naman doon, ha? Kinaklaro ko lang, baka naman sige po, joke lang po. Ang sa akin lang, ang una para sa akin, ang ating Panginoon. Huwag lang tayong makalimot sa ating Panginoon. Magdasal lang tayo para dumating tayo sa magandang pagpamilya. Yan lang po. Ayaw ko lang magparasalita pa. Baka pagkaiyak ako. Okay. Maraming salamat po sa ating ama ng ating bride po. Dadako tayo ngayon sa Principal. isang ninong, isang ninang. Ay, bakit parang nagsiwalaan na yung mga ninong? Isang nilong at isang nina. Ay, may isa nagtatago sa may poste. Ayan na, oh. Yung may May on Mr. Alvin Yolyo Yan, yung may brown na to leather give a shoes. message po sa ating Ayan, palakpakan namin. Si Ninong ni yes. Di ka man sa nakangilala ko, kaya... Yan. Sige na, sir. Ako ba yan? Ikaw man sa nangilala ko. Ako na nga doon, nakita pa. Anyway, sa inyong lahat po, isang magandang hapon. Ang mensahe ko ay 3 letra lang naman ang tatandaan ninyo. Kung kanina nakinig po tayo sa simbahan, kagaya ng sinabi ng nanay ng groom, totoo po yon. In preparation for sa Semana Santa, Tagalogin ko na lang. Bilang preparasyon sa nalalapit na Semana Santa, dapat, tama yun. Mga inaanak, ang tatandaan lang natin, 3 letra. Ang sikreto para sa akin na ginawa ko, magmula ng nag-asawa ko, eto lang 3 letra. LTR. The love. Keep the love burning. Dawa, mga magurang na kita, huwag natin aalisin yung pagmamahal sa isa't isa. Alam ko, as you go along, habang kayo'y nagta-travel sa chapter ng buhay ng may asawa, marami tayo o kayo na-encounter ng mga problema. Masusolusyonan yan pag may pagmamahal. Nandyan yung pagmamahal sa puso ninyo. Love. And the next one is the trust. Hindi yung trust na kondukto, ha? Ang trust yung tiwala sa isa't isa. Sabi nga, pag nabasag ng isang baso, hindi mo na yan mabubuo ng isang tunay na baso. Pwede, gamitan natin ang pandikit, pero pag nilagyan mo ng tubig or whatsoever na liquid, tatagas at tatagas pa rin. So please, huwag aalinsin yung tiwala sa isa't isa. Kung anong gagawin ng isa, magpaalam sa isa't isa.
let's say, bibili kayo ng auto, hindi yung isa lang ang desisyon. What I mean, kung anong pagdidesisyon ang gagawin ng isa, magkukonforme. Mister, pag-usapan ng dalawa. Para yung trust nandun pa rin. At saka, sa ating boys, kasi lalaki tayo, huwag natin sisirain yung tiwala ng babae. And same also, dun sa bride. Vice versa po yun. Okay? Next one is the love, trust, and the last one is the respect. Huwag nating aalisin yung respeto sa isa't isa. Kasi pag may respeto tayo sa isa't isa, hindi natin magagawa ang mga bagay na hindi dapat gawin ng isang mag-asawa. Halimbawa, uuwi tayo ng mga, sabihin na may puntahan tayo. Para yung respeto, hindi mo magpaalam tayo sa babae. Kasi ginawa ko ngayon, nung una, hindi ako nagpapaalam kasi akala ko okay lang. Pero as we go along sa buhay ng asawa, napagtanto ko na dapat yung respeto hindi masira ng babae sa babae. Kasi mawawala ng saysay ang mga pangarap natin sa buhay kung wala yung tatlong regados na yon. The love, the trust, and the respect. Again, congratulations and gabayan tayo ng Panginoon sa inyong pagpamilya. Sana sa susunod may binyagan na. Joke lang. Ayan, maraming salamat po, Ninong Alvin. Ganun kami. Ganun ka rin, sir. Okay. Sa ibang bahay nga lang. Okay. So, joke lang po yun. So, proceed tayo, partner. And of course, hihingi tayo ng mensahe mula sa ating mga ninang. Sige na, partner. Pili ka na po. Pili ko ako. Siguro yung pinakabusog ang piliin mo. Ano yun? Sige, hanap ka na lang dyan. Anyway, Ibigay mo, gumaling sa kanya. Ami M. Bacales po. Bago ako magme-message, gusto ko pong batiin ang mga taga Bosac, Ligao City ng good afternoon na po sa Gabots. And salamat po sa pag-welcome po sa Muya Dikti. Nahiling mi man po na maugmahon ang mga taga-Bosac. And basta po, nahiling mi man po ang sa inyong kooperasyon. And sa inyong tabi, Ami and Ansin, dahil ko na pahaluyon ang sa kuyang mensahe bilang kamo sarong mag-agong and sabi nga ni Father na siguro sobra-sobra na nga sa tamang edad na sana magpakarami kayo and walang iwanan kahit anong problemang dumaan. Huwag papalampasin ang gabi na hindi kayo mag-usap kung ano man ang problemang kinakaharap ninyo. At bilang mga pinsan, kaming mga pinsan mo ang sin na naging second mother mo na din as well. Ngayon dahil mga ninang mo kami, one text away. Pwede mo kaming kontakin, pwede kayong mag-video, at pwede kayo sa amin magpasyal. Ini-invite ko nga si Ami na nung pumunta doon, sabi ko kahit isang gabi man lang matulog sa amin. Kaya lang nagmamadali sila. So, wag kang mahiya, wag kang mag-atubili, wag kang mag-alangan sa amin. Welcome na welcome po sa Milantes family. Yun lang po. Salamat and enjoy po kayong lahat. Alam mo na andito lang kami para sa'yo palagi. Ang ano ko lang na. Good afternoon everyone. Hi Tito. Wala akong may advice as
as newlyweds kasi hindi pa naman ako, wala pa naman ako asawa. So, ano na lang, wish ko na lang, yun nga, parang i-summarize ko na lang lahat ng sinabi nila na always center God, always love each other, and yun, have some comprehension since I don't know, para lang din sa akin, parang useless kasi ng communication kung walang comprehension, parang ganun. So yun. So I'm happy na, yun nga, nakita ko si Tito may tita na. Ngayon yun. So yun po. Welcome to the family po, Tita Amy. And wish you all the best po. Okay, maraming salamat. Father, daughter, mother, and son. Mama's loose, mama's eyes, her old man's fight inside, stubborn heart, gypsy soul. Tell me where does the time go? Gonna dance with my daughter, spin around under the lights, 'cause I'm just a father making the most of this moment in time before she lets me go. I'll hold her close, caught in this race against time. Right now all I want is to dance with my daughter and mine. Okay, ayun naman po. In the world Ayun naman, Jansen, tingin mo po yung kamay ni Amelita, ni Ami, at kayo naman po ang sasayaw. took a chance, Yan. facing her. Umpisa mo kami, Papa. Dali. Yan. Ngayon po, saksihan po natin. I knew that I'd love again after a long, long while. I'd love again. You said hello, and I turned to go, but something in your eyes left my heart beating so. I just knew that I'd
Si Manay Arlene, nag-isip. Sino ko rin si Manay Arlene? Pinakakita ka rin. Sino po yung mga sino po? Sige po! Yes! Yeah.
mag-hike. I think sa mataas na lugar, kahit mundo, ganun. Dahil may ligable sunset eh. Gusto ko doon siya dahil. Ang tanong ko, ilang bundok ba ang gusto mong akyatin? Kasi gusto daw niya mag-hike eh. Ilang bundok ba ang gusto mong akyatin? Ilang kaya ang gusto mong akyatin? Kaya, mga dalawa. Sige, lechon pork belly. Yun ang silang nito. Kanya ko na ka, lechon pork belly. Juicy kaya sa'yo. Ay, juicy. Oh, limit na naman. Labing hilig sa limit, hindi mga tawa ka din. Okay. Okay, next. Next. Si Kuya. Anong po tayo kay Kuya? At bakit ba? Ano bang baboy? Baboy. Bakit po? Dahil hindi ko nakakasawa. Tama, Kuya. Kahit araw-arawin mo ang karne, lalo pag buhay. Bakit? I mean, bagong katay. Ayusin mo, sir. Sino yung tatanggalin mo po, Kuya Ansel? Ay, ituro mo na lang, Kuya. Daniel. Daniel. Daniel, you're out. Ano yung sagot mo kanina? Pork belly. Yan. Kuya. Hello. Si Yopay. Si Si Kuya, yan. Natanggal si adobo, natanggal si pork belly, natira si Bicol Express. May balaw o uda? Basta silang sumibalaw, ano yung pagkatapos na nalot? Allergy pala. Okay, so ngayon, pipili naman tayo sa habang tumututok yung music, iikot kayo dito, sasayawan niyo si Ryan. And then, pag nag-stop yung music, mag-uunahan po kayo dito sa saging ni Ryan. Okay. Yung saging mo, mag-uunahan po kayo sa saging ni Ryan. Ilalagay ko po dito. sa Maynita. Mag-uunahan po kayo ng saging. And then, yung mag-uuna po, yun ang ma-eliminate. Eliminate. Okay. Yung hindi na makuha, Kaya, kung hindi kayo dadakma, hindi tayo mababawasan. So, kailangan natin dakmain yung saging ni Ryan. Kuya Ryan. Okay. Clear na? Clear? Clear na? Noy, ibuka-buka mo kayo. Yan. Okay, ready? Music, please. Music. Sasayaw, ha? Ay, basta mga ito mo pala, Peris. Go! Sayaw! Hoy, ate! Uy! Huwag yun namang pagpasapasahan. Ito ay isang sagrado. Sagrado ang saging na ito. Huwag yun namang pagpasapasahan. Sino sa nagma? Julie. Alis ka na, Julie. Okay. Okay. Napakaswerte na naman. Okay na lang. Ay, ano itong iba ka nakatungkuyan? Mogal, labi ka simple, labi ka pinky. Ibang klase magaling si Janice, ibang walang sabit eh. Pero Labi ka smooth.
Bakit parang may sabwatan akong nararamdaman? Parang may sabwatan. May sabwatan. Naantay mo rin, oh. Oo, sige. Pagbigyan ng inig. Music. Music po. Eto mga magkakapatid na to, parang mayroong pag-uusap na hindi natin alam. Parang gusto ko naman eh. Okay, so meron na nanalo. Si Jasmine. Parang tinadhana kayo, no? Pinagtagpo at tinadhana pa. Napakaswerte naman ang ginagawa nito. Okay, ngayon, Ibibigay ko po yung bouquet kay Ate Jasmine, tapos yung garter ko kay Kuya Naray. sige. Sige. Problema ang kaharapin namin, kaya ng lusutan or kaming dalawa ay laging araw-araw magmahalan, araw-araw. Oras-oras, lifetime na ng pagmamahal ko kay Ami. 5 years yung relasyon natin. Ups and down. May ups and down pala. Away natin. Pero nalulusot pa rin namin. Basta mahal ko talaga si Ami. Right time na. Sa iyo naman tinawa. Ami malit. Mahal kita akong buhay. Unang-una, magpapasalamat muna ako sa lahat ng mga taong tumulong, tumalo, at nagbigay ng tulong sa amin. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa aking dalawang magaling na MC, Sir Junan, siyempre yung napakaganda kong pinsan, si Ma'am Grace. Thank you po sa inyong dalawa, yung parang nagkaroon ng mas makula yung aming reception. Tapos yung parents namin sa both sides, sa papa, sa family ko, sa mga kapatid ko na laging nandiyan, nakasuporta sa akin kahit na ano pang mangyari. Siyempre, parents and family ng
aking asawa, Pamilya Milante. Maraming salamat po sa pagtanggap at pag-welcome sa akin. Tapos, yung mga ninong at ninang namin, maraming salamat po sa pagpayag. At syempre, sa paggabay at pagbibigay ng tulong sa amin. Tapos yung mga kapatid ni Mama na kahit wala na si Mama, lagi pa rin kayong nandyan para sa amin. Tapos, syempre, yung mga relatives namin sa part ni Papa, thank you din po sa lahat ng suporta at tulong ninyo sa amin. Syempre, message ko sa kanya. Ay, alam niyo naman yun, hindi ako sweet na tao. Alam niyo yun. Syempre. Kumbaga, kilala niya kung anong ugali ko. Wala akong itinago sa kanya. Basta lang, ano man ang pagdaanan natin, lagi pa rin ako nandito, kasuporta sa anumang pagsubok na pagdaraanan natin. Yun naman po, maraming salamat po sa lahat ng iniwana na nakiisa at nakisaya sa amin. Maraming salamat po. Suddenly I'm seeing everything so different. Like I'm looking at the world through a brand new lens. Every shade of green and blue, and it's all because of you. I'm seeing everything. You make me wanna celebrate, celebrate, celebrate. Tonight, like a picture that I've painted in my wildest dreams, came to life in every feeling that you gave to me. Found a story that we saw. Every moment is a song. I'm hearing everything. You make me wanna celebrate. Celebrate tonight.